Ito na nga, Kim Chiu, pinuri sa pagiging friendly. Sa isang panayam kasi ay sobrang umanong na-appreciate ni Sofia Andres ang kabaitan ni Kim sa kanya kapag ginaguide siya nito sa kanilang mga eksena on cam. Ayon. Sandali, speaking of Sofia, ano may nangyari? Issue kay Sofia. Na? Meron siyang parang meron ba siyang mga nakalimutan na word? Ayan. Mamaya yung pag-uusapan pala. Dito muna tayo, syempre. Oo. Totoo naman talaga hindi lang friendly, napaka-supportive, napaka-matulungin, ano bang tawag doon? Umaagapay sa kanyang mga kasamahan sa teleserye. Kasi ganun din naman siya nung bago-bago siya. Marami din naman ang nagturo at nag-advise sa kanya sa kung ano man ang tamang acting, kung ano ang dapat na matutunan pagdating sa professionalism. Tsaka hindi, yung sinabi nga na na kahit na ang tagal pa ulit-ulit yung eksena, hindi naman na pipikon si Kim, di ba? Which is, well, in terms of friendship talaga or pagiging friendly, totoo naman, friendly naman talaga si Kim kasi yung mukha niya lagi siyang nakasmile. Madali siyang lapitan, tignan. Hindi katulad, di ba, may mga artista na very intimidating ang dating kasi ni ayaw makipag-eye contact. Yung pag tinatawag mo, hindi tumitingin. Samantalang si Kim, hindi siya ganun eh. Kaya, well, hindi na ako nagtataka. At wala akong natatandang nakipag-away si Kim sa kapwa niya artista o sa kahit na sino. Walang ganon. Meron. Ha? Noon. Pero hindi talagang away. Meron. Parinig lang. Parinigan. Meron, nag-isa Kasi lang naman naman parang sinabi lang niya, tinanong siya tungkol doon eh. Pero after that, samaan ng loob lang naayos naman siguro yon, pero naayos din naman. Ito yung sandali, yung gusto kong pag-usapan. Ikaw ba mismo, kasi syempre si Paolo may na din lustre na project. Masama ba talaga ang dating kung si Kim ay gagawa ng project with Gerald Anderson? Yung totoo lang. Kasi nga may mga nagpo-post, parang kaya, gano'n. Di ba parang may mga ingay-ingay. At gusto naman nila na pagbigyan din naman silang mga Kim Herald. Meron kasing, may nagsabi din sa akin, may nag-message sa akin na yun na nga daw, pinupush nga daw. Parang nilalabi ngayon na dapat daw gumawa ng separate na project itong si Kim at yun nga makipag-reconcile sa project kay Gerald. Kay Gerald Madrid. Gerald Anderson. Mga ganon, dapat nga daw, kung magpo-produce nga ng pelikula or kaya magde-direct, dapat daw gumawa sila ng projects. Sa akin naman, ayoko muna sa panahon ngayon. Ba't nga sabi na, ba't si Paolo pwede kayo na din? Wala naman silang naging nakaraanik na din. Okay. Parang feeling ko hindi pa rin naman dapat na gumawa si Paolo kay Janine dahil mainit pa eh. Kahit nga meron ng jowa itong si Janine at talagang minamind na palagi ni Jericho Rosales ang alindog ni Janine doon nga nung lumabas na yung kanyang cover sa isang magazine at sabi ganon. Kahit na makakatulong sa I am the luckiest man. Pero Ray, kahit makakatulong sa career ng dalawa. Hindi ito makakatulong sa career. Siguro makakatulong sa career ni Gerald Anderson. Meron pa rin mga fans ang Kim Herald. Nandyan pa rin sila eh. Huwag nating guluhin ang Kim Hindi Paulancia. naman ginugulo kasi naiisip ko lang, umaabot na nga sa point yung mga fans na si Lauren Jogi na yung gusto nilang kausapin na please naman pagbigyan din sila. Hindi pa. Ayoko muna talaga. Sorry sa mga... Very strict. Hindi pa. Hindi. So, kailan pwede? Ibig sabihin, hindi pa. Hindi pa ngayon kasi tapusin muna natin yung mga programa ngayon ng Kim Pao. And then, saka tayo, saka mag-isip ng mga kung ano pa ang pwedeng gawin ng Kim Pao na silang dalaw magkasama and from their separate careers. Sa panahon ngayon, kahit hindi na usong reunion movies? Hindi. Talaga. Halimbawa, siguro, ang Piolo Pascual and kay si Concepcion magkabalikan sa harap ng camera, hindi ka pa rin papaya? Ang magagawa lang siguro ngayon ay balikan yung mga seryeng ginawa ng dalawa. Parang katulad nung okay. Hindi natin napag-usapan kahapon, di ba? Katulad nga nung Katniel, di ba ng kanilang teleserye ay ipalalabas or pinapalabas na sa ibang parte sa UAE. Pupusaan natin. Hindi natin yan napag-usapan nung last Wednesday. Napag-usapan, di ba, nung last Wednesday. Yun na nga. So, wag mo na ngayon. Siguro tingnan natin. Okay, sige. Tingnan natin kung sasakali mang ma-revive or ibalik ulit yung mga teleseryeng ginawa ng Kim Herald. Tingnan natin kung merong spark ngayon. Pag maganda naman... Hindi, for a project lang, hindi kailangan ng project lang. Hindi.
Wag nang lagyan siguro Nako, ng kulay. Tingnan nyo naman Kim Paulanja, si Dondo, talagang pinupus niya. Hindi kasi nababasa ko lang yung mga messages nang sinasabi nga umaabot nga kay pinapakiusapan si Lauren Joggy. Pero kung talagang Ikaw ba, gusto mo ba? kasi feeling ko naman tingin ko merong ma-explore kasi na-excite ako sa mga reunion movies Halimbawa, Vina Morales, Robin Padilla, yung mga ganun, na-excite ako sa ganon. Vina Morales, Halimbawa nga, na-excite nga ako. Yun nga ang uso ngayon, reunion, di ba? Sa bagay, nakagawa na rin ng Sharon Cuneta at Robin Padilla, Kaya Sharon nga. Cuneta Baka at nga, Aga hindi ba Mulak. reunion yan Pero anyways, kung mas maraming ayaw, wala tayong magagawa. Iba naman kasi yung Sharon Cuneta at Robin Padilla, sila naman talaga dumating sila sa rurok ng kanilang tagumpay. Pero, ang sa akin, doon muna tayo sa mga, katulad sinabi ko kanina, doon muna tayo sa magkaroon sila ng reunion doon sa mga dati na mga teleserye. Yun nga, naipapalabas. Kasi yan, parang yan ang nauuson ngayon darating din naman ang panahon na hindi rin naman maiiwasan na magkaroon ng project. Itong dalawang, kaya lang, naiisip ko kasi yung magiging pakiramdam ng Kim Paulanja na ngayon pa, na-excite pa sila Yung sana din pa lang medyo nag-react na sila So, well, sabi nga gano'n ng mga sabi nga gano'n ng mga cut din, nakapag-move on na sila tapos biglang gano'n. Ibabalik na naman. Parang yung Katniel nga. Oo nga. Okay na pala. Yung Katniel pala ni Kat din. Okay na. Wala nang iniisip Pinuri ang Kim Chiu ng ilang netizens at mga kapwa-artista dahil sa kanyang pagiging genuine at hindi plastikada pagdating sa pakikitungo sa iba. Kilala siya sa pagiging approachable, masayahin at consistent ang pagiging friendly kahit on-cam o off-cam. Marami ang nagsasabi na natural lang sa kanya ang makisama, hindi pilit o para lang sa showbiz image. Ilan sa mga nakatrabaho niya ang nagkwento na pareho lang ang ugali niya sa likod ng kamera. Magaang kasama, marunong makisama at marunong makiramdam sa ibang tao. Dahil dito, mas tumibay ang image niya bilang isa sa mga artista na totoo ang personality, kaya naman patuloy siyang minamahal ng fans. Sa ganitong balita tungkol kay Kim Chiu, hindi na rin ito masyadong nakakagulat. Matagal na siyang may reputasyon na bubbly, approachable at madaling pakisamahan, kaya consistent lang ito sa image na nakikita ng publiko. Pero mahalagang tandaan, ang ganitong papuri ay kadalasang base sa personal na karanasan ng mga nakatrabaho niya o sa obserbasyon ng fans. Ibig sabihin, positive signal ito tungkol sa kanyang ugali, pero hindi rin nito ibig sabihin na alam na natin ng buo ang isang tao. Natural lang na may iba-ibang side ang bawat personalidad. Overall, magandang bagay na may mga ganitong kwento sa showbiz. Nakakatulong ito para ma-highlight na may mga artista na pinapahalagahan ang pagiging totoo at maayos makitungo sa kapwa. At kung consistent talaga iyon sa kanya, malaking factor yan kung bakit tumatagal ang karir niya at ang suporta ng fans. Kung pagbabasehan ang balitang pinuri si Kim Chiu dahil sa pagiging hindi plastikada at tunay na friendly, masasabi kong isa itong magandang paalala kung gaano kahalaga ang authenticity, lalo na sa mundo ng showbiz. Sa industriya, kung saan madalas napupuna ang pagiging fake o pakitang tao lang ng ilan, ang pagkakaroon ng reputasyon na genuine ay hindi madaling makuha. Hindi sapat na mabait ka lang sa harap ng kamera. Mas tumatatak sa mga tao kapag pareho ang ugali mo kahit walang nakakakita. Kaya kung may mga katrabaho o staff na nagsasabing consistent si Kim Chiu sa pagiging approachable at magaang kasama, malaking bagay iyon. Ibig sabihin, hindi lang ito image na binuo ng PR team, kundi posibleng refleksyon talaga ng kanyang pagkatao. Isa pa, ang pagiging friendly na hindi pilit ay may epekto hindi lang sa fans, kundi pati sa work environment. Ang isang artistang marunong makisama ay nakakatulong sa mas maayos na samahan sa set. Less conflict, mas collaborative na trabaho,
Sa ganitong paraan, hindi lang siya nagiging mabuting artista, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba na nasa industriya. Pero mahalagang ring maging balanse sa pagtingin. Ang ganitong balita ay kadalasang nakatuon sa positive side at natural lang iyon dahil iyon ang gustong i-highlight. Hindi ibig sabihin nito na perpekto ang isang tao. Lahat naman tayo may flaws at moments na hindi natin ang ating best. Kaya mas makabuluhan siguro na tingnan ito bilang bahagi ng kabuuang larawan niya bilang tao, hindi bilang buong katotohanan. Sa mas malalim na level, interesting din kung bakit malakas ang impact ng ganitong balita sa publiko. Siguro dahil sa panahon ngayon, mas nagiging sensitive ang mga tao sa kung sino ang totoo at sino ang pakitang tao lang. Kaya kapag may naririnig silang artista na consistent sa kabaitan, mas nagiging loyal ang fanbase. Hindi lang sila humahanga, nagkakaroon sila ng tiwala. At ang tiwala ng fans ang isa sa pinakamahirap buuin pero pinakaimportanteng panatilihin. Sa huli, kung totoo at consistent ang ganitong ugali ni Kim Chiu, hindi nakakapagtaka kung bakit nananatili siyang relevant at minamahal ng marami. Ang talento ay mahalaga, pero ang ugali at pakikitungo sa kapwa ay madalas mas tumatagal sa alaala ng mga tao. At sa industriya na mabilis magbago ang trends at kasikatan, ang pagiging totoo sa sarili ay isa sa pinakamalaking puhunan para magtagal. Dagdag pa sa balitang ito tungkol kay Kim Chiu, may ilang mas malalim na anggulo na pwedeng tingnan. Una, ang ganitong klaseng papuri ay hindi lang basta good vibes news, may epekto ito sa longevity ng karir ng isang artista. Sa showbiz, maraming sumisikat pero mabilis ding nawawala. Pero yung mga may reputasyon na mabait, professional at madaling pakisamahan, mas madalas silang nabibigyan ng tuloy-tuloy na proyekto. Bakit? Dahil gusto silang katrabaho ng production teams, directors at co-stars. Sa madaling salita, hindi lang talento ang puhunan, ugali rin. Pangalawa, nakakatulong din ito sa brand niya. Sa panahon ngayon na malakas ang social media, mas conscious ang fans sa authenticity. Kapag ang isang celebrity ay may consistent na feedback na totoo at hindi plastic, mas nagiging loyal ang fanbase. Hindi lang sila humahanga, nagkakaroon sila ng tiwala. At ang tiwala ng fans ang isa sa pinakamahirap buuin pero pinakaimportanteng panatilihin. Pangatlo, posibleng may ripple effect ito sa ibang artista. Kapag may napapansing pinupuri ang isang tao dahil sa pagiging genuine, nagiging subtle reminder ito sa iba na hindi lang image ang mahalaga. Parang sinasabi ng publiko, mas naa-appreciate namin ang totoo kaysa sa perpektong pakitang tao. Pero sa kabilang banda, dapat ding maging maingat ang publiko sa pag-label. Kapag may tinatawag na hindi plastikada, minsan implicit na may ibang tinutukoy na plastic na pwedeng magdulot ng unnecessary comparisons o intriga. Mas maganda siguro na i-focus na lang sa positive traits ng isang tao kaysa ikumpara sa iba. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay hindi lang simpleng papuri. Sumasalamin ito sa kung ano ang pinapahalagahan ng audience ngayon: authenticity, consistency, at respeto sa kapwa. At kung patuloy itong maipapakita ni Kim Chiu, malaking chance na lalo pa siyang tumagal at mas mahalin sa industriya.